Vivo! Yes, friend, B-Boy Bibo pa rin ang iyong kapiling para sa ating tuloy-tuloy na BB Time ngayong gabi tungkol sa usaping pag-ibig na makasalanan. Ay, pag-ibig na makasalanan na mahirap ipaglaban, mahirap panindigan, pero nag-e-enjoy ka naman. Diba? Kunyari ka pa na, ang hirap ng sitwasyon ko, tinatago ako. Ginusto mo naman yan eh. Diba? Yan yung habol mo, yan yung hanap mo, diba? Yung thrill na itinatago-tago ka, yung tipong taga-south siya pero nagde-date kayo sa north, ganon. Alam mo, ikaw, alam kong nahihirapan ka na sa sitwasyon na meron ka sa ngayon, pero ewan ko sa'yo kung bakit ginugusto mo pa rin yan, no? Pero for me, this is a sign. Take this as a sign na itigil mo na yan. Wala kang mapapala dyan, especially kapag yung taong kinakalantaryo mo ay pamilyado ng tao o hindi naman kaya talagang meron ng mga obligasyon sa buhay, kagaya ng anak, ng pamilya, asawa. Naku, wala ka nang mapapala dyan. Itigil mo na yung ilusyon mo, yung ambisyon mo na one day hihiwalayan at iiwanan niya yung pamilya niya para sa'yo, para bumuo ng pamilya sa piling mo, di ba? Walang gano'n na mangyayari. At kung meron mang ganon, kung nagawa sa una, kayang gawin sa pangalawa, hanggang sa madala ka, ewan ko na lang sa'yo, diba? Wag kang magmamahal ng isang tao na alam mong galing sa isang relasyon kung saan ay hindi niya pinahalagahan yung taong kasama niya sa relasyon na yon, diba? What more? Kapag meron silang mga anak, diba? Ikaw ba, gugustuhin mong pumili ng isang taong makakasama mo sa buong buhay mo na alam mong kayang talikuran yung sarili niyang dugot laman para lang sa ibang tao. Yung ibang tao na tinutukoy ko ay ikaw. Ikaw na nangangarap, nagagawa ka rin ng sarili mong pamilya dyan sa tao na yan, knowing na meron siyang mga tinalikuran na mga musmus na bata, na mga batang nangangailangan ng kalinga ng ama, nanghihingi ng responsibilidad mula sa tatay nila na nasira at nabaliwala dahil sa iyong presensya, dahil nakasira ka ng pamilya, di ba? Gugustuhin mo ba yun? Magiging option mo ba yun? Nakaka-proud ba yun on your part? Kapag tinanong ka, anong kwento ng relasyon ninyong dalawa? Ganito kasi yan eh. Una sa lahat, meron siyang pamilya. Meron siyang asawa. Although hindi na sila masaya, kaya inagaw ko na. Diba? Come to think of it, maaga pa, meron pang oras at panahon para makapili ka doon sa option na ikabubuti mo rin. Diba? Save yourself from that man or from that woman na posibleng sirain ka rin in the end. Iligtas mo yung sarili mo. May panahon ka pa. Huwag mong piliin yung taong yan na walang paninindigan. Nagaling rin sa isang, alam mo na, magulong relasyon, pagiging salawahan, diba? Kaya alam nyo mga yespre, nakakalungkot isipin no, na nababahiran ng negative na adjective ang salitang pag-ibig. Na kapag narinig ang salitang pag-ibig, dapat ang iniisip agad natin, diba? Pagmamahal, pagsinta, love, masaya, genuine, gustong maranasan. Dapat wala tayong ibang may isip kundi positive connotation na pag-ibig, gusto ko niyan, masarap maranasan yan. Pag-ibig, hindi ko kayang mabuhay nang wala yan. But since may mga taong manloloko na hindi marunong makontento, dahil sa inyo, nasisira yung konsepto ng pag-ibig. Nasisira yung original concept and original purpose ng pagmamahal. So ikaw, isipin mo, pagmamahal mo bang maituturing? Yung pagmamahal at pakikipapapid mo sa isang tao na alam mong ikinadurog, ikinasakit sa puso ng iba pang tao?
Na alam mong merong ibang apektado dahil lang sa pagmamahal na sinasabi mo? Pagmamahal ba yan? Tunay bang pag-ibig yan? Pag-isipan mo ng mabuti. Kaya ang ending, meron ng mga taong takot ng magmahal eh. Nadadala na, natututo na, natotrauma. Na kahit yung bubog mula sa nakalipas na relasyon niya, nadadala niya pa doon sa bago niya, di ba? Hindi mo masisisi eh. At hindi siya ang dapat sisihin. Kasi nagmahal lang naman siya ng totoo, binigay niya ng buong buo yung puso niya sa'yo. Tapos anong ginawa mo? Binaliwala mo, pinagpalit mo, tinake for granted mo. So ano ina-expect mo from that person na niloko mo? Matutuwa? Mag-e-enjoy? Ma-amaze sa konsepto ng pagmamahal? Of course not. Sinira mo yung magic ng pagmamahal, ng pag-ibig para sa kanya. Na isang pakiramdam sana sa mundo na dapat puro at totoo lang yung mararanasan mo, kaso kabaliktaran yung pinaranas mo. And again, dahil yun sa mga katulad mong manluloko, mga salawahan, mga hindi marunong makontento. Sana naman tinatamaan ka na, di ba? Ewan ko na lang ha. Wala nang pagmamahal, wala nang loyalty, wala nang faithfulness, wala pang konsensya. Ano? Tao pa ba tayo? Nakakaramdam pa ba? Konsensya ayaw? Ay nako. Tapos yung iba nakakalungkot isipin na proud pa sila. Parang pinapangalandakan pa nila na oo par. Hindi lang isa ang above ko par. 3 sila par. Lahat sila giyang nagiyang baliw na baliw sa akin par. Hoy Mars, hindi lang isa yung papa ko. Meron akong Zaddy, meron akong Afam, meron akong Bagets. Diba? Nakaka-proud ba yun? Is it something na pwede mong ipangalandakan sa mundo at ina-expect mong papalakpakan ka ng lahat ng makakarinig sa'yo? I don't think so. Kahit yung mga magiging anak mo for sure hindi magiging proud sa kwento or love story ninyo balang araw. Sad to say. Kahit mag-succeed yung relationship nyo until the end, for me, hindi natin maitatanggi na nagsimula kayo sa pagiging salawahan. Na ipinaglaban nyo yung pagmamahalan ninyo sa hindi magandang paraan. Oo, sabihin na natin na wala. Tanga siya, nagpaloko siya eh. Pero ikaw, anong tawag sa'yo? Vovo ka. Vovo ka, hindi ka marunong magbilang na dapat sa relasyon, isa lang ang jowa. 1 hanggang 2 lang kayong magjowa dapat sa loob ng relasyon. Anong ginawa mo? Sumobra ka. Bonak ka. Tapos proud ka pa? Diba? Imagine kung iisipin mo ikaw na mayroong natatanging responsibilidad doon sa partner mo at sa kung sino man ang nagkakagusto sa'yo or balak mong kalantaryuhin. Imagine, 2 tao yung nabiktima mo yung totoong kapartner mo, nabiktima mo yung third party mo kung biktima man siya. Pero kung willing victim din siya, parehas kayong susunga-sunga. Diba? Biktima mo yung 2 taong gusto lang makahanap ng pagmamahal na seryoso at totoo. Kung ayaw mo na dun sa isa, di sana sinettle mo muna. Nakipaghiwalay ka, dumaan ka sa proseso para kahit papano, di ba? Pakonsuelo, delikadesa para doon sa tao. Kung hindi mo na siya mahal, given, okay, hindi ka na mapipilit, wala nang magbabago sa nararamdaman mo, so be it. Pero sana have a graceful exit sa buhay ng taong yun.
kahit papano kung hindi niya patanggap sa umpisa, maghintay ka hanggang dulo, hanggang sa makamove on na siya, hanggang sa pwede nang maghiwalay kayong dalawa. And by that time, baka sakali, pwede ka na, malaya na kayong dalawa at ganun din siya, makakahanap na siya ng taong totoong magmamahal sa kanya, hindi kagaya mo na loloko-loko. Dahil hindi niya deserve ang isang tulad mo. Tandaan mo yan. Kadiri kayong mga manloloko. Boom. O sige na nga, benefit of the doubt para sa mga hindi sinasadyang maging kerida, kabit mistress number 2. Wala tayong magagawa. Nandyan na yan, diba? Sabihin na natin, wala, nagmahal lang naman ako, bibo. Hindi ko naman sinasadya to, huwag ka nang magalit sa akin. Okay, sige na, kahit papaano papakalmahin kita, pero mamaya kukonyatan kita. Charot lang. Diba? Sige, given, hindi ka aware, sadyang magaling mambola itong lalaki or babae na nanloko sa'yo. Na dinamay ka sa gulo. Pero by the moment na malaman mo ang totoo, magkakatalo kung ano ang magiging response mo. Kung pinagpatuloy mo at walang bahala mo yung realidad, yung katotohanan na meron siyang kasalukuyang karelasyon para lang maipaglaban yung pagmamahalan ninyong dalawa, wala. Tapos ang usapan. Maling-mali. Pero, kung simulat sa pool, nalaman mo na ikaw ay jumper. Jumper, di ba? Yung nakikiconnect. Oo, nakikigamit ko nyari ng wifi, may wifi, ng kapitbahay, walang paapaalam, gano'n. Pero, inagapan mo, hiniwalayan mo yung tao, na hindi na baling masaktan ka, na hindi na baling mabakante ka ulit, for as long as alam mo sa prinsipyo mo, sa sarili mo at may paninindigan ka na hindi mo gugustuhin na malagay sa ganong klaseng sitwasyon, lalo na't mapaloob sa ganong klaseng relasyon, na palakpakan para sa'yo. Diba? Give namin sa'yo yan. Nung nalaman mo yung totoo, nagpaubaya ka. Nagpakumbaba ka at humingi ka ng tawad doon sa taong nasaktan mo at naagrabyado mo nang hindi mo sinasadya. Sabihin na natin ganun nga. Palakpakan para sa'yo. But again, we can never hide the truth na nakasakit kayo ng tao. At kasalanan pa rin ito nung taong pinaka-aware na may jowa siya pero lumandi pa rin siya sa iba. Diba? Ang hirap sa inyo, ang kakatin ninyo, para kayong gabing hinalo ng hinalo eh. Nakakailang topic na tayo sa ganito, nakakailang usapin na tayo sa lipunan natin tungkol sa mga kire-kirida, kabit-kabit, third party, hindi pa rin kayo natututo. Ewan ko ba sa inyo? Saan nyo ba nilalagay yung mga utak ninyo? Nandoon? Sa baba? Sa pagitan ng hita? So bottom line mga yes friend, kapag magmamahal ka, siguraduhin mo na yung taong pipiliin mo at mamahalin mo ay siya na yung gugustuhin mong makasama hanggang dulo. Wala ka ng ibang makikita, wala ka ng ibang gugustuhin, kundi siya na talaga. Kasi kung hindi ka pa sigurado, itago mo ang iyong embutido. Diba? Huwag ka magpakita ng motibo kung hindi ka pala sigurado. Kasi ang tendency, pwede kang magloko. Kaya, again, itikom ang embutido. Ay nako, bibig ko naman ang ititikom ko. Yes, pre, napapagod na ako kakapangaral sa'yo. Pero alam ko naman na bukas, magkikita pa rin kayo ng kabit mo. Bahala ka, mahuli ka sana. Oo. Tas sana mag-viral kayo, no? Deserve. Yes, friend, 3 oras na bibitsay ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po ang bibi niya sa radyo, DJ B-Boy. Bibo, magkasama't magkarinigan tayo muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, bibi. Mwah, mwah.